mga ka-master, mga ka-advanced sabi, so welcome po sa Video Talk 101 with Boss Jaime Lim. And today, our special guest ay walang iba, kundi ang tinatawag na the Professor of the PHA, Boss Henry Tan. Sir, welcome po. Thank you Welcome for the po, sir, invite. sa aming podcast, Thank you, sa Video Talk 101. So, Sir Henry, kamusta na po ang Team North po ninyo so far ngayon? Well, Team North ko, before ban assignment, kompleto pa siya. So after ban assignment, first training, walang tatlo. The next, Santa Fe, first Santa Fe, Yes. yun, nalagas ng mga 7. Dito. And itong huling Santa Fe, 6. Okay. Pero bumabalik kanina. May mga bumabalik pa. Matigas ang ulo, bumabalik. Opo. So, ilan band assignment, ilang ibon yun? 40 kompleto 40 yung kinuha ko, kompleto yun. Yun, sa training lang nawawala. Sir, kailan po kayo nag-start magkalapate? Well, tagal yun. Nauna ito sa akin. High school pa ako. Around 1967, 68. Saver ako high school. May nakita kong ibon sa may kapitbahay. Maganda, lipat-lipat, mga lakad-lakad. Natuwa ako. So, Pero yung kapitbahay mo, sumasali sa race, sa hindi, karera, alaga lang. alaga lang. Doon sa may tabi ng lumber ko So, ang unang pinuntahan ko, Arangke. Okay. Doon kami bumili ng kapatid ko. Yung kapatid kong sumunod sa akin. Si Luis. Hindi, si Architect James Tan. Okay, kilala ko. Doon. Punta kami doon. Ba't si James ba mahilig? Hindi, kami yung una. Kami yung una O, tawad-tawad. May commotion pa. Okay. Yung commotion, pagulat ako. Bakit may commotion? Yun pala, gusto saksakin yung brother ko. Arangke yung set, yung titinda. Sabi ko, bakit? Tawad ng tawad, ayaw naman bayaran. Bata di ba? Binayaran ko na. Pero yung ibon, yun, nawala. Nawala? Okay. So, may mga nagbigay ng mga kaibigan. Tapos, first, at that time, kilalang-kilala yung mga champs. Sila Champ Teng Sing, Champ Teng Hui, sila, magagaling mga ibon. So, una ako kitsa, kumuha ko, 1968 yung ibon. Isang pares yun. Yung lalaki, walang singsing, umuwi. Tapos may kapartner babae, binenta sa akin, buo na. So from that pair, nakaproduce ako ng mga champions. Magaling. Ano bloodline? Bastin and Vandenbroek. Yung lalaki, Bastin. Yes. Babae, Vandenbroek. 1968 yun. So 1969, PHA na ako. PHA. Nasa yung, ewan ko, hindi mo naabutan, nasa Dicho Lumber pa ang club. So, dati po pala yung PHA nasa... Yes, yung unang punta ko, Dicho Lumber, doon sa may Isakperal, doon. Tapos, nalipat na sa PHA, sa Lumiran. Sa Lubiran. Anong year lumipat, alam mo? Parang 70. Parang 70. 1970, Lubiran na. Kung di 69, 70. Mga ganun. Most time. So, Pero- matagal din sa ako ang dicho, no? Hindi, kasi matagal din siguro kasi nung pagsali ko, nandun sila. Nandun sila. So, Tapos last year na nila doon. Last year. Last year nila. ba't lumipat sa Kwan? Sa Trinity? Hindi ko alam reason. O Siguro umayaw na si Juan? baka ayaw na ng Dicho. Diba? Pero yung sa Lubiran natin, sir, ganun na yun. Para siyang, na talaga, warehouse na siya. No? Hindi, yung sa Lubiran, Doon tayo sa office sa office ni Chia, doon sa harap, sa may tabi ng guard. So wala pang Wala pa yun, wala pa yun. office pa lang po. Oo, office pa yun. So, ang loading, doon lang sa harap. Sa harap ng office. Ng office niya. So ilang crates lang po kayo ng before? Ilang crates lang po kayo? Hindi, truck na yun. Truck na. So wala pa siyang crates kung... Hindi gamit ng truck. Okay. So hindi talaga siya nagki-crates ever since. So doon na talaga diretso na sa truck. From the very start, truck ang kargan yan. Nabutan mo, bantiklak na. Yes, Kasi nung umpisa sa PHA, telephone calls pa. Or No. Dicho yun, Dicho. Siguro Dicho.
Pero yun ang sumali po kay Bandy Clock Bandy na. clock na. Oh. Okay. Bandy clock. Oh. Dati kasi yung yung sa telephone, ang ginagawa kasi strategy nila, meron na naka-ready sa baba, tapos may ano, yung goma sinusulat na sa whiteboard para yun ang kaagad. Hindi ko naabutan yun eh. Kasi pagsali ko, meron na silang clock eh. Meron na. So most probably mga 1950s ang PHA. Kailan po ba? Nag-start PHA. It's been registered 1960, but prior to registration, may PHA na. May ilang taon na nauna. Kung 1960. Hindi lang naka-register. Hindi lang naka-register. Kumbaga, lately lang naman parang inano eh. After the war, binigyan si Montoya. Montoya yata, no? Si... Montano. no, not Montano. Montilla. Montilla, sorry. okay. Yeah, binigyan si Montilla ng mga Amerikano. After the war, binigyan siya. So I think doon nag-uumpisa na eh. Sila Po yung... yata yung Montilla yata nagbigay ng Vandenbroek yata kay Sila yung... Cha. Ewan ko, hindi. Nauna sila Montilla. Ah, okay. Mas later na si Cha. Montilla muna, saka sila Peter Yap. And then sila Chiang Teng Hui. So si Cha, medyo siguro later ng konti. Later. Konti lang siguro. Yung mga parating na. And then, ang kwento ko sa akin ni Uncle Cha before, yung panahon pa ng hapon. Talagang salud talaga ako kasi ang taas ng memorya ni Uncle Cha talaga. Which is good. Oo. Yeah, much Kumbaga, better than ang mine. bili lang yata niya para 5 cents. Kumbaga sa Mapua pa daw siya nag-aaral noon. Mura pa, that no? time, mura pa. Bili ni si Cha, nag-import dati ng Vandenbroek is $20 lang. Sinong una, siya o si Luis? Si Cha. Siya. Kasi siya ang nauna. Si Luis lang nag-take over. Yung, Ayun. And then, paano sir, na-introduce sa inyo si Biberman nyo? well, ang nangyari kasi, ang nag-import ng Viberman is Willie Enriquez. Really? No? Maganda result nun. Nabenta niya kay isang Alexander something. Yung PPA yung ano. Maganda rin ng record. Tapos nag-ayaw na transfer kay Haringo and then Edward Tan. So, nalaman ko yung pupunta kami sa kanya, kay Hari, nakakarera. Meron si Hari doon, dalawang kapatid. 6'8", 2'81", tsaka 2'82". Memories. 1968 yun. 1968, okay. Makapatid yun, isang overall champion North, isang overall champion South. Wow. Biberman talaga. Biberman. Oo. So, nag-migrate si Haringo sa US. Kinuha ko yung Biberman niya. And then, si Harry na-combine sila tatlo nun. Tawag namin sa kanya, Three Stooges. Okay, Three Stooges. So, Sinong tatlo? Harry C, Edward Tan, Haringo. So, okay. Partner sila. Ang ibon nila, sharing na lang. So, nag-migrate din si Harry sa Canada. May natirang ibon, kinuha ko. One of the birds is 74222. Magaling mag-breed. May kapatid siya ng overall champion North, 74207. Okay. 1974. 1974. Yun. So, nakuha ko rin yun. And then, si Edward, wala nang partner. Opo. Medyo naklaylo na. Kinuha ko lahat. Okay. So, doon, nagbawas ako konti, dinevelop ko lahat. So, up to now, meron pa. Pero panipis na panipis. Siyempre, tagal na yun. Yes, yes. So, that was around 1978, 79. Okay. So wala nang Biberman now, I think. Meron pa ako konti. Pero Hindi, I mix mean na. Biberman, Matagal na patay wala yun. na. Matagal na. Si Alphonse Biberman. Alphonse Biberman. Okay. So, So, paano po pumili si Sir Henry Tan ng breeders para i-pair? well, sa akin, bloodline muna. Bloodline. Most of the time, related sila. Related. More on uncle, niece, Okay. ganun. Nephews, mga ganun. Mga breeding ko ganun. Nag-i-invent Pinakarera po ko. kayo? Mother
father-daughter. Not so much. Pero Okay. kasi ang mindset ko for karera, Okay. racing. Yes. So mga cross-cross, mga ganon, binabalik ko naman. Apo. So, bloodline muna, tapos conformation, healthy birds. Yes. So, pag hindi healthy, hindi ko na ginagamit. Apo. Ano po yung karakteristik ng ibon na masasabi nyo na healthy siya? Unang-una, makikita mo outside appearance, maliksi sila, hindi pula, walang sipon. Yes. Tapos, pag hawak mo sa ibon, based on experience, malalaman mo kaagad eh. Kung condition. Sa tagal ko, hawak ko lang, malalaman ko. Tapos, pagka wala sa condition, hindi ko gagamitin. Set aside sila. How about eye sign? Do you believe in eye signs or pag pairing? Kailangan magkaiba ba ng mata or not so much? Oo, pero sa karera, kahit anong ibon, anong eye sign, uuwi. Yes. Sa breeding, may konti sa eye sign, pero hirap ituro. Hindi ko alam ko. Nababasa ko, marami akong nabasang books. Pero it remains to be proven, di ba? Yes. Hindi naman lahat tama eh. Di ba? Maraming mga Europeans hindi naman naniniwala sa eye sign. Yes po. So, But you check confirmation. confirmation for me is number one. Ano po ba gusto niyo? Bangkain o apple body? Ano po yung Sa perception? experience ko, basta confirmation for me, maganda sa kamay. Okay. Yung bangka, hindi naman totally bangkain, pero mga birds ko, sa sa develop ko, merong konting-konting kill. Kill. Yung mga putok ng ganyan, putok. Yes, apo. Hindi tumatagal eh. So, yung mga natitira, sila yung nagbi-breed, konting kill. Konti lang, hindi naman yung ganyan payat-payat. Yes. Hindi ko ginagamit na yun. Okay. Apple body. Mas gusto niyo po ba? Yung bilog na apple body, depende, kailangan medyo may length. Okay. May length. Pag maiksi, hindi ko masyado gusto. Sa apple body ba, sir? Or nagbe-breed po ba kayo, sir, ng malaking ibon saka sa maliit na ibon? Ano po ba yung preferred po ninyo? Medium bird, small bird, or large bird? Medium to small. Meron minsan large, pero cross ko Sa breeders maliit. po. Okay lang po ba na malaki yung mga breeders nyo sa breeders? Hindi, pag malaki, kailangan yung hanapin nyo yung magaan. Okay. Pero kasi malaki ng birds, magaan sila. Kahit sa Europe, may malalaki pero magagaling. Pero pag hinawakan mo, magagaan sila. Okay. Yun ang hanapin sa malaki. Okay. So, sa maliit, no need to choose na ba, maliit naman sila. So, pagka pair mo ng malaki sa maliit, i-compensate mo, hanapin mo yung tamang size. Minsan kasi may mamana sa tatay, malaki din lalabas. Minsan, mamana sa nanay. Mahirap i-perfect yung, kasi may extreme sila, malaki, maliit. Opo. So, mahirap i-match. Yes. Di ba? Minsan, mamana sa malaki, minsan mamana sa maliit, minsan medium, gano'n. Okay. Pero sa akin, kasi isa lang rin, di ba? Isang line, isang body lang sila. Yes. Madali ipares. Okay. So, paglabas niya, parehas sila. Madali ipares. So yun na talaga po yung na-build up nyo na line and body confirmation ng mga ibon ninyo. So, with regards naman, boss, sa... May tatanong. Yes. What's your experience sa big birds during races? Sa north, minsan meron. Pero sa south, pero hirap wala lang. Sa masyado. hirap. Sa south. Hirap ang mga big bird talaga pagka tawiran dagat na, sir. Kasi pagka tinignan mo yung mga speedbird sa abroad, malalaki sila. Yung mga long distance, medyo smaller size. Yes. Like marathon. Parang athlete tao. Marathon Parang tao, di ba? Mga 100 meters, Oo, malalaki. malalaki sila. Pero mga marathon, payat sila. Yes. Opo. Matagal lang takbo. Ganon din sa ibon eh. Same principles yan eh. Sa akin ganyan ang tingin. Yeah, for me, yes. Oo. Pero sa bigat mo yan, ang long distance, may hirapan. Hindi kaya ng katawan. No. Paano, sir, kayo magturo na ng ng inakay?
Well, preparation niyo for Inakay? Inakay, For young hindi birds? ako masyadong ano eh. Actually, lately hindi ako serious pero ang inakay ko depende sa ano eh. For example, yung North, nakakarera pa tayo South, hindi ko masyado pinapalabas. Pinapalabas. So, pag inaakit ko mga 26, 27 days, hanggang okay. 30. So, mag-stay sila sa flying pen around 1 week, 2 Okay. weeks, tsaka ako pinapalabas. Vaccination program, sir, meron kayo? Well, I vaccinate them for adenovirus. Ilang and days PMV. po yung young bird? Pag nag-win ako, Okay, mga So, 26, 25 days? basta every time, kasi ang winning ko, binabase ko yung dito sa Sa pakpak. pakpak. Medyo Kompleto cover na. na sila. Cover. Di ba? Meron kasi medyo mabagal. Opo. Maghihintay ako. Yung mga inuuna ko, yung mga cover na. So, vaccine siya ng adeno and PMV. Anong gamot mo sa kwan? Anong vaccine mo sa adeno? Sa ngayon, galing Europe eh. Hindi ko, yung pharma something. Pharmavac? Importante sa adeno yung yung tawag yan? Rotavirus. Rotavirus. Yun ang mas importante, rotavirus. Sir, gumagamit kayo ng pellet sa breeders ninyo? No. Okay. May konti lang yung nabibili per kilo, ano yun? Apo. Inahalo ko lang. Pero hindi siya puro. Mas siguro nasa 1 to 2% lang yun. Okay. May balik tayo doon sa vaccination. Less than 30 days, nagpa-vaccinate ka. Oo. Nagbo-booster ka pa, no more? Hindi na. Okay. Hanggang karera na po yun. So far, so good naman. Do you vaccinate your breeders? No na. Okay. Okay. No na. Kumbaga parang isang beses lang sa buhay nila na For na-vaccine. example, yung year 1999, first ng Paramixo. I think yun, 1999, yun di ba? na, Unang tumama yung PMB concept no, ng sa PMB Pilipinas. yun eh. Oo. yun di natapos ang karera natin. Natapos natin yun eh, di ba? Hindi ko Ikaw yung winner sa Superset solo. Pero pag uwi, puro green ng... Oo. Oo. Ako yung sa auction pero na-out ng 4 meters. Dalawa lang ibon umuwi sa atin sa Tacloban. Ikaw yung Superset, ako auction. Okay. Kinuha niya yung pera. Yung lock makita mo, pag uwi, kulay green. Talaga. Tubig na green. Bulat ka, ba't ganon? Hindi lang pala ako, lahat kami. Tinapos natin yung race. Tinapos. Natapos Umabot tayo ng Tacloban. Kaso ang very minimal na lang ang pauwi. Yes, oo. Hindi, Less mas marami na babatay kaysa... Sa pauwi. So namamatay doon pa na. lang sa truck, may mga namamatay. Hindi, sa lock. Sa loft na. One lap Pag after uwi. another lap, yeah. Kasi first onset ng Paramixo, wala tayong gamot. Di natin alam Yes, kung anong opo, sakit yan eh. totoo. Dati wala yan eh. Wala yan eh. Yun, after that, yearly, kailangan vaccinate na. Yes. Actually, ang unang introduce pa nga sa amin with the VetMed company, which is yung patak. Ayun pa yung unang ginamit Well, patak kasi hindi pang yan eh, yung hindi pang kalapate. Pang manok, ibang manok, yes. Ibang yan eh. Tawag doon. Yung lasota. Yes, Oo, opo. lasota. Ayun po yung naging, every time na nagpapa-pigeon seminar sila, yun po yung free. Well, may sila konting ng- tulong kasi it's for Newcastle disease eh. Yes, So, opo. di ba? Yung Paramixo is a family of Newcastle, pero ibang strain yan eh. Yes, ibang strain. Pang kalapate talaga yun. Yes, opo. So, yung vaccine natin pang kalapate. So, wala pang adeno nun. Opo, wala pa. Paramixo lang. So, na-control after 10 years, pasado, na-control natin yung Paramixo. Yes, Kasi every year nagbabaksin na mga fanciers. Pero nowadays, kahit pa paano, siguro almost nasa 3% na lang siguro ang may mga infected ng PNV. Sa ngayon, mga tinatamaan, mga they call it adeno. Opo. Yun, mga ganon. Green ng tae, sumusuka, malaki, ganon. Yun yung mga sign na ano po. So, ang only cure dyan is prevention through vaccine. Yes, totoo. So, nagbibigay tayo ng antibiotics is for the secondary disease. Di ba? Okay, Para yes. hindi lang siya mamatay. Yes. Pero ang virus kasi,
true vaccine talaga. Yes. Diba? Secondary disease, ang binabantayan natin is Salmonella, E. coli. E. coli, coccidiosis, Yes. ano yung cancer, Coryza. yung trichomoniasis. Okay. Yan. Lahat puro mga secondary yun. So we treat them by using antibiotics. Okay. Yun lang. Pero hindi yung antibiotics na papagaling sa adeno, sa virus. Ginagamot natin yung secondary para hindi mamatay. Sir, pag tinamaan ba ng adeno, kailangan i-ano niyo na siya? Alin? Eliminate na siya? Hindi. Titingnan mo. Kung Yung kakayanin ibon, niya nagre-recover mag-survive. yung iba. Okay. Mas recover ng adeno kaysa sa paramixo. Alin? Mas may chance. Pag adeno, to recover than paramixo. mas madali, ano. Ang adeno. O kasi normally, ginagamot natin yung secondary disease, gumagaling na sila eh. Kasi yung virus kasi, may time yan, papasok sa loaf mo, pag lahat yan tinamaan, aalis na yan. Oo po. Yun Yung din ang virus, pansin di ba? natin. Yes. Oo. Pero yung secondary, nandyan yan. Nag-aantay yan. Nandun lang. Present lang siya. Sir, punta tayo sa mga young birds po ninyo. Paano po kayo magturo ng mga young birds nyo para in preparation na ng road training? Yung ginagawa ko, siguro 1 to 2 months before training, Opo. pinapaano ko sa Lopman, paronda. Paronda. Paronda ng Ano po yung sign ninyo na three kailangan times siyang a i-road day. train? Alin? Ano po yung sign po ninyo na itong team ko, kailangan ko na siyang mag-start mag-road training? Pagka makikita mo, rumoronda sila palayo. Okay. And then, around 45 minutes, yung sa akin, hindi matagal lumipad. Hindi ko, kaya may matagal. Kasi yung loft ko, hindi ka makabugaw eh. Okay. Ang location ko, patapat Puro building. building na sa gilid, building. Building. Okay. So, ngayon merong Ace Medicals, lahat ng ibon ko. Pag Diba sa likod kuan, di ba? River, Ilog. di ba? Oo. Okay. Yun So, ang medyo. basta ganun lang. Tapos pagka medyo kaya, sinasabay ko lang sa truck. Oo. So, truck training na po kagad kayo. Oo. Minsan, yung first toss ko, yung sa mga mga 5 kilometers 5 away. kilometers, mga- okay. Oo. Tapos, diretso truck na. Okay. Oo. So, diretso truck Yung na mga po kayo. pang-Albert ko, hindi ko sineself-toss. Diretso truck. Diretso truck na, sir. Minsan nawawala. Minsan okay. Depende sa weather. Yung mga all-bird nyo, sir, is mga finisher na or mga young bird? din? mga young bird, bird din po. yung fancier banded. Yes. Okay. Oo, Okay. yung bands. With regards naman, sir, sa, di ba, nag-training na po tayo. Paano nyo po nire-recover kaagad yung mga athletes natin? May mga ginagamit po ba kayo mga supplements? Wala. Or electrolytes lang pagdating? Vitamins lang. Yung mga Vitamins. nabibili sa market, multivitamins. Okay. Yun. Wala, hindi ako masyado magamit ng mga medicines. So, ang line po ng ibon nyo, hindi magamot masyado. Hindi Kumbaga, masyado. parang talaga, kung magaling talaga, kung tutuusin talaga. Hindi naman sa magaling, pero yun lang ang ko. Kasi marami nagbibigay sa akin ng sample na expired lang di ba? Okay. Kasi for me, para sa akin, pag walang sakit, bakit mo gagamutin? Okay. Di ba? Nabasa ako sa mga sikat na mga vet, mga Europe. Antibiotic is not for prevention. Yes. It is for curing. Yes. So, pag may sakit lang ibon ko, nagbibigay ako. Pero hindi ako bibigay na basta-basta for prevention. Kasi may mga kaibigan ako, malapit sa akin. Sabi niya, nagbigay ako antibiotics. Bakit may tama yung ibon ko? Sabi ko, precisely. Kasi nung binigay mo, wala pang sakit. Di ba? Antibiotic, you kill the good bacteria and the bad bacteria. Sabay patayan. Opo. Di ba? At that time, mahina ang ibon mo. Wala kang protection. Wala kang good bacteria for protection. Mahina. So, pagtigil ng gamot, pag may sakit na lumapit, pasok. Okay. So, ang ginagawa ko,
antibiotic, if needed, If needed lang. kung may sakit. Pag may mga isa, dalawa, tinaalis ko lang. Okay. Ah. So kung sino lang may sakit, yun lang ang gagamutin nyo? Yes. Hindi yung oo, plaque oo, mismo? oo. Hindi. Pagka marami na, pag makita mo, puro basa na, yun, gagamitin mo. Okay. Kasi ako, tinitingnan ko lang, minsan, sabi ng lopan, boss, basa yung tae. Ganun. Titingnan ko lang, ay wala yan. Hindi ko ginagamot ka agad. O minsan Ina-observe stress ko lang. muna. No? Observe ko Minsan muna. stress lang. Opo. Pagka after 2 days, 3 days, hindi gumaling, tsaka ko gagamutin. Okay. Minsan 2 days, gumagaling sila. Minsan kasi, bago yung lopman, akala niya basa. Eh, pinalipad mo, uminom eh. Siyempre, basa yan. Diba? So, kailangan case-to-case basis. Yes, opo. Kailangan magaling ka mag-observe talaga, sir, para Observe mo. ma-identify mo yung kung sino yung mga sick birds saka yung gagamutin at yung mga hindi gagamot. The best time to gauge yung sakit is the morning. Morning. Paglinis mo ng perch kung basa sila. Yun. Okay. Kung mga green ang tae, may minsan puti, gano'n. So ano po yung mga sign or mga colors ng tayo, yung mga sign ng good health po yung mga ibon natin? Brown na may Yun, puti. brown sila. Tapos Tapos may puti. may cup na, Puti. yung cup na puti, yun ang urine nila eh. Okay. Yung cup urine eh. Yun. Bilog, ganun. Pero not necessarily lahat kailangan bilog eh. Kasi minsan pagka ibon lumipat, iinom yan, naturally, the next dropping niya, may tubig. Okay. So, importante, tingnan mo lang yung kulay, wag yung dark green. Yes. Oo. Di ba? So, pag dark green, tignan mo yung ibon, baka hindi lang kumain. Lumabas yung bile niyan, yung di ba? Kakainin mo muna. After a while, kung ganun pa rin, alisin mo. Gamutin mo sa labas. Okay. Oh. Sir, yung niyo naman po, yung preparation niyo from training, hanggang derby, wala na po kayong binabago doon. Wala akong... As is lang siya When talaga. back to cut, the same. From start to end. The same lang. The same lang. Wala po kayong mga additional seeds na nilalagay for derby. Like for example, kung flyer mix po kayo, magdadagdag po kayo ng sunflower, bird seed, etc. Well, sunflower, yes, I put additional sunflower for the south South sa lang. mga farther places. Pag north, sir, di kayo Hindi gumagamit. masyado. Okay. Pagka yung medyo tawid dagat na, Yeah, nag-a-add na po kayo ng sunflower. Kasi before, bibigay ako ng mani. Okay. Yung si uncle mo, si Victor Lim, mani, malakas yan. Mahilig siya. Mani, di ba? Pero mani, kailangan magandang klase kasi mataas ang aflatoxin. Ano po yung gusto niyo, maliit or malaking mani? Mostly. Yung tama lang. Yung tama lang, Tama sir. lang. Oo. Kasi iba gusto din yung medyo malaki yung seeds ng mani. Why Para- malaki? I don't know, sir. Kaso Siguro kung ano lang siguro yung available siguro na bibili nila. Kasi yung mani, mas higher siya sa protein and fats. Opo. Ang sunflower mas mababa sa protein. Kasi para sa akin, pag karera, too much protein, disaster yan eh. Disaster. Okay. Yes. Nasubukan ko na yan. Dati gumamit ako ng PLX mix. Third plot, 1, 2, 3. Third plot, 4 plot. Basta. So, kumbaga nandun talaga yung limit. Kumbaga parang nauubos na agad yung energy na for hanggang third lang. Kasi ang flight ng ibon, first 2 to 300. 1, 2, 3. 1, 2. Mga ganun. Bakit nila po carbo? Carbo loading. Then after that, paubos yung carbo. Gagamit siya ng fats. Okay. Huwag mong paabutin ng gumamit ng protein. Pag gumamit siya ng protein niya, sunog. Ah, Sunog okay. na. So, sunog yung ano Oo, talaga. Kaya para may mga tuyo na ibig sabihin mas mataas ang binibigay nilang protein. masama yung sobra protein. Okay. So, high carbo, high fats. Ang best na ano. Okay. So, nag-add po ba kayo ng corn sa patuka pa po ninyo? No, May a little pagka medyo percentage. malayo, Pag mataas medyo na, malayo mataas na. na ang corn. Pero sa seeds naman po ng corn, ano po ba yung prepared po ninyo? Di ba may malalaking seeds ng corn? Ginagamit ko Or yung malaki. Yung malaki po ang baboy gusto po kasi ninyo. kinukuha ko lang sa kumpare ko. Okay. Diba? So, mas prepared niyo po yung malalaki. Tama.
Hindi naman sa Hindi, or preferred, depende sa pero availability. yun lang ang kinukuha ko. Okay. Tsaka cheaper. Yes, opo. Sir, with regards naman po sa di ba nasabi niyo na po sa South team po ninyo, pag derby race na nag-add po kayo ng sunflower. Sa North team po ninyo, hindi masyado. Hindi masyado. Hindi yung... May sunflower din sila, pero not as much as what I give for the South. Di ba? For example, South, pang mga Wednesday, Thursday, dagdag ako. Kumuha ako, hinahagis ko lang sa sahig. Di ba? Ganun lang. Pang Pang-treats lang nila. Treats lang. Pang Okay. merienda. Ganun. Okay. Minsan, tinatawag, papasok, yun ang binibigay ko. Well, siguro, hindi ko alam kung tama o mali. Opo. Pero umuwi din. Sa malayo, okay naman. Okay. Sir, pagka yung derby race po natin, di ba derby race season na natin, nagmi-meet-toss pa po ba kayo? Ito, kung sa PHA lang. Sa PHA lang po. Kung ano po yung schedule ng PHA, doon yun lang po talaga. Pero pagdating sa malayo na, for example, yung mga Tacloban na, opo. Pahinga sila. Pahinga na po sila. Okay. Sa tingin niyo po, bakit kailangan ng mas prepared nyo na pahinga na po? Kasi mostly ng mga na-interview po namin, pagdating po ng last 2 laps or talagang tinatantad pa rin nila ng training. I think, are you talking about Tacloban or Yes, MacArthur? Tacloban. I think MacArthur. Dahil matinago yan eh. Mga tinago. Mga tinago. Kasi yung... Tatagbo. Yung mga lumipad, I doubt. Kasi yung sa akin, lahat yan, hindi ako nagtatago ng ibon eh. Laban. Laban hanggang kaya nila. Kung ano matira, matibay. Yes. Di ba? Natural selection yan eh. Opo. Oo. Kung hindi kaya, di wala ka na. So patitira sa'yo by natural elimination, puro magaganda sila. Okay. Di ba? Kaya nila ng South. Mas gusto ko sa South. Kasi ibon ko basically Panglong. panglong. Yes. So, ang long pwede sa North. Opo, kaso mabagal. Mabagal. Opo. Ang mga speedbird sa North magaling, not necessarily sa Magaling South sa South. magaling. Yes. Diba? Patuloy sila first 3 laps. Pagdating sa 4, 5, 6. Wala na. Down. Diba? Kaya, bakit may distinguish na may short distance, may middle, may long. Meron ganyan, di ba? Yes. Opo. So, kailangan hanapin mo kung alin ang gusto mo. Gusto mo trophy, lap, fun race, doon ka sa speedbird. Yes, opo. Kung gusto mo ng superset, doon ka sa long distance. Okay. Kasi sa dulo yung prices eh. Opo. Diba? And then, sir, sa mga lines na hinahawakan mo, nasabi niyo po kanina na Bastin, Vandenbroek, and Viberman. Sa tatlong line lang po ba umiikot yung mga... Yung Bastin, sandali lang yun. sandali lang Not po. so much. Kasi 1979, Viberman. 1984, kumuha ko ng isa lang napili kong Vandenbroek. Okay. Which is the lock breed of Petrus and Monica. Okay. Anak nila. So, si Monica, siya yung lola ni Didi. Didi Si lang. Monica. Yes. So, yung nakuha ko is the son of Monica. Kasi at that time, Okay. bago sumikat si Didi, nasa Pilipinas na yung Petrus line. and Monica. Okay. So, pumunta ako kay Luis, naganap ako ng ibon. Sabi ko, ito ginawa ko. Bansot lang siya, maliit. Maliit, yes. May pinakita sa akin, dalawang malaki. Ayaw ko. Ginawa ko yung maliit. Okay. So, yun talagang karakteristik niya. Oo. Okay. Sino nagparating ng Bastin? Bastin si Jack. Siya. Matagal na yun. 1960s yun. Bira ko narinig yun. Matagal na yun. Pero bukod pa dun, sir, sa tatlong line, may other line pa po kayo na Meron. So, Viberman, tapos Vandenbroek, by year 2000, nakakuha ko ng Thomas Peters. Thomas Peter. Yung mga Grisel, yung mga Diego Armando. Okay. So, si Thomas Peters, siya yung, di ba, yung biyanan ni Biyanan Johnston. ni Johnston eh. Opo. Biyanan niya yun. So, yun. Pero yung nakuha ko, direct from Thomas. Okay. So, magaling sila. Masipag lumipat. So, yung champion ko, Katbalogan, si Pussycat. Okay. Grisel siya, 08-62-0401. Okay. Ano siya?
Kadwalugan champion, leading by 1.5 hour to the second bird. Wow. Sa all bird siya. Yes, opo. Tapos Tacloban 13, overall second place. Yun, mga grisel sila. Mga grisel. Okay. Di, white grisel po, tiger grisel. Tiger, ma'am, yung original, yung lalaki, dark. Dark grisel. Very dark. Tapos, Okay. grisel. Yung babae, medyo light. Light grisel. So, pinag-cross ko sila. Ang ganda. Okay. Ang ganda. Tapos, nakakuha ako ng Joston. Joston. Okay. Yes. Magaling yung Joston ko nakuha, yung lalaki. Anong line ni Joston? Yung lalaki may Pro Freddy. Tapos yung, nakalimutan ko yung mother site niya. Hindi ko maalala eh. Pero yung lalaki, nag-breed ng dalawang anak niya, si Paula, second Tacloban, third overall. Okay. Si Paloma, ganun din. Same result, second Same result. Tacloban, third overall. Okay. Yun. Tapos, si Mona is the granddaughter of itong Joston na I call him Pro Jos kasi Pro. Apo. So, Pro Freddy, Okay. Joston, Pro Jos. Opo. So, ano na po siya? Cross na siya ng mga Viberman niyo? Or yung Cross ko, yung dalawang Joston, pure, yung Okay. babae, na-cross ko sa mga Vandenbroek ko, na may konting Viberman. So, more on Vandenbroek. Okay. So, lumabas si Mona, second overall. Okay. Young bird. Yung Vandenbroek adopted sa Philippines. Yes, opo. Marami gumagamit nun. Oo, kasi marami kasi matagal na siya dito eh. Kumbaga talagang Oo, di ba? all-time favorite talaga si VDB dito. Kumalat na eh. Kumalat na. Saka yun ang nagkiklik dito sa weather natin and sa terrain. Oo, kasi nakiklik kasi sa tagal ng panahon, yun ang sila yung natitira, nade-develop sila. Opo, opo. So, madali i-cross. Yes, O, yes. di ba? So, after Joston, may Roger Desmond Matis. Okay, yan, Desmond Matis. Tapos, recently, meron akong Joel Berscott. Pero maaga anong namatay. bloodline? Joel Berscott. Okay. Tapos, 18 Merlan. Okay. Yun, mga ganun. Ayun. Okay. Si Versot, I think total auction out na yata siya. Wala na. Siguro, hindi ko alam. Okay. Dito nakuha natin sa Auction Philippines. New Auction Philippines. I think magkakaroon ulit ng panibagong auctions na i-workout yata ni Sir Kirby. I think so kasi we had a very successful auction last auction natin this year eh. Saka doon sa mga na-auction nung nakaraan, may mga produce na mga winners talaga. Hindi, Kaya, tsaka itong huling pagdating niya, puro matitindi. yes, oo nga. Ano pa, nakalimutan ko yung Roots and Sun ko. Magaling. Okay sa'yo. Magaling din. Magaling. German yun eh. Yes, magaling. Sa South. Okay. Sir Henry, ano po ba yung pwede yung advice sa mga newbie, sa mga new fanciers po natin na mag-start pa lang mag-ibon? Well, yung mga baguhan, mag-i-start pa lang, bumili sila ng ibon, mag-save muna sila. Huwag sila basta-basta kumuha kung saan tabi-tabi. Sarangke. Katulad ko sa Arangke. Arangke, Yung naubos eh. Di ba? Oo. So, experience ko yan, di ba? Nung isa pa lang, wala pa sa PHA. Arangke rin ako. Oo, di ba? So, ipon sila. Hanap sila ng fancier na laging nasa top. Di ba? Bumili sila doon. So, isa, dalawa, pwede na mag-umpisa muna. Hindi kailangan ng marami. Apo. Start from small. Tapos, unti-unti. Parang negosyo yan. Yung mga negosyo ni Jaime, start from small. Di ba? Yes, hanggang sa... Ganun lang. Tiyaga lang. Tapos, attentive ka. Anong lumalabas. Focus, apo. Focus ka. Hanapin mo yung mga ibon natitira sa course of racing. Kung anong natitira, doon ka mag-develop. Okay. Di ba? Ay sir, before tayo mag-end, meron po ba kayong gustong pasalamatan or i-shout out? Well, shout out to lahat ng fanciers, mga newbies and mga old ones.
Sa ngayon, I have to take a break kasi yung pwesto ko nabenta. Opo. So I'm... Pero di ba ilipat mo sa bahay mo? Well, not now. Pero kasi wala pa akong loft for breeders. Ah, okay. So, in the meantime, selling ko lahat ng ibon. Okay. Kung merong mga interested, marami na out. Pero Yes, marami pa natira. Kasi Okay. mahilig ako sa marami. Kaya problema ko marami Actually, natira. pwede ikwan ni Henry na may reason siya eh. Yes, And yes, I think DHA will accept yung reason niya dahil yung pwesto niya na Yes, wala na. opo. Pero he prepared to pay. Opo. So para clean ang image niya. Okay. So, yun. So, Pati pala yung South nyo, sir, no? South team nyo. yung Kailangan niya i-out. itong North, kaya ko tapusin. Yes. Sa, binigay ako ng leeway. Matapos ko lang yun. So, yung South, di ko matapos po. So, binibenta ko na yun. So kaya mo tapusin ang North. North, matatapos lang. Ayan. Oo. Well, mahirap iwanan itong sports. Opo, talaga. totoo. Pag nanap Andito na ako, ilang taon? When did he start it? 1960? 1969. 69. Oo. 70, 60, 55, 56 years. 56 years. 5 dekada. Mag-aari ng dekada na. Mahirap iwanan talaga. Yes. Minsan, We love nung pigeon nalaman ko, break. Hindi ako makatulog eh. Opo. Higa ako, gigising. Nanonood akong TV, higa. Alam mo, hindi lang yung kwan, hindi yung you enjoy the pigeon sport. You also enjoy yung barkada mo eh. Yes, Yes, yes. Yes. Importante yung barkada. Yung barkada sa kalapate. Yun ang nagpapatagal sa Sa hobby relationship, natin. mga sports mo. May barkada tayo, kwento-kwento, kape-kape, kain, di ba? Alam mo, kwentuhan ng kalapate. Walang katapusan. Haba. Sa continuous learning natin, kahit na tayo yung mga continuous pa rin yung learning Yes, natin. kung siyempre, merong bagong information, nag-share. Yes, okay. Merong bagong ibon, Kasi sa share. pigeon sport, walang standard na kung paano mag-alaga. How you adapt it, gano'n lang. Diskarte mo eh. Common sense. Yes. So, walang standard method. Walang isa. Yes. Kanya-kanya diskarte. Kasi dati, medyo hands-on ako, maganda lipad. Ngayon, hirap ako umakyat. Mahirap na. Di ba? Pero pagka lumipat na kayo sa inyo, sir, sigurado, mapopokus Hindi pa na natin kayo. alam. Kasi meron akong loft dati, 1986 doon ako nakarera. Natayo yung loft before the bahay. Mas nauna yung law. Hindi pa tapos yung bahay, may loft na ako doon. Okay. 85 yung ginawa yung bahay. 86 na karera ako. Doon ako third Tacloban eh. Daybird. Di pa po. Yan si 3082, 1986. Siya yung tinatawag ko na Godfather. Godfather. From that bird, ang daming descendants. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Okay. It's a Vandenbroek Cross Biberman. Kaya ang hirap talaga sir. So, Ayan. nandun pa yung loft. Pero i-convert ko pa. Sir, sa mga gusto mag-acquire sa inyo, saan po kayo matatagpuan, sir? Well, Para sa my mga address is 137 Haig Street, H-A-I-G, High Street, Barangay Daambakal, Mandaluyong City. Mandaluyong City. So, my cellphone number is, okay lang? Sige po, yes, boss. 0977-8090-759. So, you can call me or text me, PM lang. So, ipopost po natin yung cellphone number niyo. Ang hike, nasa likod lang ng Kalentong. Kalentong. Yes, Kalentong. likod ng Kalentong. Yeah. And it's near Shaw Boulevard. Okay. So sa mga gusto pong mag-acquire at marami pa pong available si Sir Henry Tan, although nasa 50% na po ang Marami sales pa. na po. Kailangan So, marami ko pa And po. these birds are banded Proven. for the Southwest. Yes. Mga Hindi, banded. yung south, medyo konti na, may natitira konti na lang. Konti na lang. More sa On ngayon, your mga breeders. Breeders and breeders, stuff. Okay. Pero hindi ka mag-iiwan para Mag-iwan ng konti. Kung yung mga Kung anong matitira, yun yung ano. So mga fanciers, mga ka-master, mga ka-advanced hobbies, ito na yung chance ninyo. Dati talaga hindi nagbebenta si Boss Henry Tan. So ngayon ito na yung chance ninyo dahil nagkaroon ng emergency. Yes. Kaya kailangan niya mag-out ng mga ibon. So far,
Sa mga nanonood po sa atin, ito na yung chance ninyo na maka-acquire ng magagandang breeders. Panimula, lalong-lalo sa mga fancy, sa mga newbies and fanciers na nakakanood ng ating podcast. Available po yung ating, ang mga ibon po ni Boss Henry Tan. Ipopost po natin yung contact numbers po niya. Pwede po kayo mag-inquire, tumawag po sa kanya at bisitahin po sa loob. Basta mag-schedule lang po kayo. Yes, ng PM lang long visit para kay Sir minsan kasi Henry Tan. umaalis tayo. Ganun. Yes, Ito malinyada na inipon niya more than 50 years. Yes. So it's a Yes. good chance to acquire a good bloodline. So my newbie, I would advise, look for a good bloodline. Hindi sa tabi-tabi. Kung sinabi na Bantimbrook, sinabi na Biberman, Yes, opo. Tsaka yung mga na-introduce ko mga bagong lines, gumagawa na. Nakiklik talaga, sir. Kasi yung mga normally dito ko binibili sa auction. Yes, opo. I get to handle them, di ba? Pipili ako. I choose the bird first before pedigree. Okay. Okay? Titingnan ko. Kakayaw, baba. Halos lahat marunong na rin. Yes. So, di ba? Pero yun, so far, sa 10 kuha ko, siguro 8 gumagawa. Nagpa-produce. Nakita ko rin, sir, yung mga reds nyo doon sa expo. So, kamusta naman, sir, yung sales nyo sa expo? Well, siguro sa bargain sale, sa awa ng Diyos, nakabawas ng 12 peraso. Wow, okay. Kahit Which is a paano. good help. Yeah. So meron akong pinadalang 20 birds sa kay Joel Ong for Yes. PEPA auction. In the process na. On kasi process na, okay. Pinatapos na yung kilo. auction ng Pepa. PEPA auction, Joel Ong. Kay Sir Joel Ong. Member natin ng PHS, si Joel Ong. Okay. So, he has an auction site. So, pinapa-auction yung ibon doon. So far, lahat po may bid na. Wala pa. Wala pa. Mag-start pa lang po ba Oh, siya ng ginagawa posting? in process, taking pictures pa. Okay. Oo. So, ayun. So, pedigree ko, sulat kamay lang. Oo. Hindi ako marunong computer, low-tech eh. Kaya yung mga numbers, normally, alam ko eh. So, Yes. after writing, hindi ko na tinitingnan, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na. Oh, Okay. Kahit na yung crack 52 niya, 1982. alam mo yun, ibon lang, alam ko yung number. That is 823. Ha? 8. 8-2. 823. 952. 1982. Okay. Yun lang ibon ko na alam ko number. The rest, di ko na alam. Pangalan na lang. Meron siyang yung mga dati, marami. Di lang sa akin, pati ibon ng ibang tao, alam na alam niya. Memorize. Marami. For example, yung Goke na breeder niya ng 222B is 49538. Wow. Si Kaluluwa is 2023. Wow. Okay. So again, maraming salamat again, Sir Henry Tan, Thank you giving for- this yes. opportunity na ma-interview namin po kayo sa aming podcast. So again, guys, don't hesitate po na mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel. Please like and share po and comments po sa atin mga videos po na pinopost po natin at pipili po kami ng mga questions po ninyo na itatanong po natin sa mga susunod po natin na mga guys. Again, maraming po salamat sa mga major sponsors, ang Victory, ang Ariel Tolomet Probiotic at 5-in-1. We have Bonamix, we have Wingmaster and Versilaga, Gasti Pro, Burlington. So maraming salamat sa latest natin na mga sponsor, kay Sir Ryan and kay Sir Randy. So thank you so much po sa pag-sponsor ng ating mga mic na ginagamit ngayon. And sponsors po natin, may mga nakalimutan pa ba kung sponsors natin. So maraming po salamat sa lahat po ng mga sponsors namin. So please do like and share and subscribe po sa ating YouTube channel. Wag niyo po kakalimutan na mag-subscribe at meron po kayong chance na manalo ng mga raffle birds in the future at mga products natin na pamimigay later on. So again, maraming salamat. Isang episode na lang po ang ating natapos. So see you guys on our next episode. Bye. Bye-bye. Thank you. Thank you so much, boss. Thank you so much po. Yung Okay. bibigay sa kanya. Apo, sige.